Matthew chapter 17. Kung imong i-observe sa Matthew chapter 17, ingon tong sa verse 16, Jesus, ang imong mga disciple, grabing ampo, wa gyud maayo. Okay? Diri, focus ta gamay diri. Wa gyud maayo. Unsay tubag ni Jesus Christ? O faithless and perverse generation. Faithless. So, ayang gisgutan diri nga faith, it's not about faith about God, kundi naani direct connection sa fasting. Okay? So, verse 18, Jesus rebuked the demon. Okay? Pag rebuke niya sa demon, it came out of him. No. And the child was cured from that very hour. Naay mga sakit nga connected sa demonyo. Okay? Naay mga sakit nga man-made. Okay? Man-made meaning ikaw ang nagbuhat. Magsigi kag bilar kada gabi ang resulta TB o daot imong mata. Man-made siya. But there are TB, there are sakit sa mata nga ang resulta gikan sa demonyo, no? Dito may sa Barubo, no? Nay bata dito nga humana ang service. Unya pagtuo to sa ako ang asawa man siguro. Ay, pampo, humana ang simba. Pampo. Grabe no, pagtuo lang sa attender. Dili ang bata way idea. Pampo kay pastor. Mo to na giampuan ni Pastor Kenneth. Giampuan namong duha, no? Dayon, siyempre, tulo man ang optometrist dito, tulo. Si Tubi, sige, hindi ka basa. O, kana, kita naman, di kita. Kay, siyempre, ilaman ang profesyon ng pagbasa sa mata. Pero human sa prayer, nakakita siya. Nakagwapo, kay na ay confirmation sa mga specialista sa mata. Now, by knowing, kaning bata aday is rejected, nagdako sa lulo, Pastor Ken, o nagdako sa lula, wa na siya kabalo siyang ginikanan. So, therefore, ang iyang pagkadaot sa mata is connected sa demon. Klaro ba ninyo? So, ang uban na daot og mata, no? Kay nagbuntag og cellphone. Siya na daot ang mata, probably na generational curse, no? Kay kaning bata nahimong musikero ni Pastor Clyde, pero naay direct connection ang demonyo sa iyang life. So, mao ni ang case, no? Jesus rebuked the demon. Ang iyang gi-rebuke ang demon. Okay? Nakoy video ipakita unya. Now, pag humana ni rebuke, nangutana ang mga disciples, verse 19, why could we not cast it out? Grabing inampo nato. Ngano daw wa na pahawa ang demon? Okay? Higher demon, lower demons. No? Sa Ephesians chapter 6, na ay ranking. No? Na ay ranking. Sa Matthew chapter 4, ipakita po ni Satanas nga iyang kingdom, na apoy ranking. Pasabot sa ranking, na major, na lieutenant, na private, na auxiliary. Mo na ranking. So, ang mga demons po na ay mga ranking. Okay? So, verse 20, Jesus said to them, because of your unbelief. So, ang na-observe ni Christ, nganong nahawa ang demon, kay kabalo man ta sa laing senaryo, ang demonyo, napahawa man nila, katong gipadala niya ang 72. Malipayon sila nga may uli. But this time, gisgutan niya diri ang unbelief o ang faithless generation, it's because about fasting. Murabag, kapoy, fasting. Uy, mora man gihapon. Okay? Sige, tag-fasting. Man gihapon na hitabo. Okay, mo nang gipasabot ni Christ. Because of your unbelief. Assuredly, I say to you, if you have faith as a mustard seed, kaning faith as a mustard seed, gamay kayo na siyang mustard seed. Mutudlok kag bulpin, mo na siya ang kagamay sa liso. Kung ang usa ka Christian mag-fasting, you are expressing your faith as a mustard seed. Gamay na siya nga faith. Okay? By Monday, Tuesday, Wednesday, natay 3 days on fasting, no? Sa 3 days fasting na to, kung mo join ka na, imong butang nimo imong faith into a higher level, no? Higher level. Kung baga, nag-upgrade ka ba? Kasabot man mo ang word nga upgrade, no?
Okay? Pag-upgrade nimo, silang kag-attend Domingo, silang kag-ampo. This time, i-upgrade ang imong faith na kay mustard seed. Gamay na siya, pero dako na siya mahimo. Amen ba? Okay? So, gitubag ni Christ sa verse 21, however, this is a New King James Version. Sa NIV, di nyo ni mabasa, basig matingala mo. Sa NIV, na ay mga, dili kayo nato sa liga ng NIV, kay na ay mga verses diya nga putol. This kind goes out except by prayer and fasting. Okay? Ingon si Christ, this kind go out because except daw by prayer and fasting. So, meaning, there are cases nga ampuan na yung sakit, pwede nga di maayo kung ang nag-ampo walay pag-fasting. There are cases. Okay? So, makita nato no nga ang fasting with prayer. Kaya daghan man ga fasting, wa ka pray. If you fast without prayer, ang tawag na to na diet. Pero kung mag-fast ka, no, na atay kartulina diya sa gawas, nganong gibutangan ang kartulina kay tungod sa cycle, sa chain prayer. Kumbaga, way putol ba? Kapansin mo ang bomba sa Israel sa Gaza, way putol. Kay once magkaroon og space, makaputol lang sila undang mga isa ka oras, no? Makaplano ang kalaban. Makahuna-una ang kalaban. Okay, nagpistok na. Sige, abanti na mo dito. Abanti na mo, magkatag na ta. Dili sila kakatag, kaya nga naman, way undang ang bomba. Strategy po na siya. Okay? So, muna nga nung natay gitawag chain prayer. So, sa Matthew 17:21, it tells us that there are some spirits in a person or lugar or nation that cannot be overcome without fasting. Okay? Naay mga problem ninyo diri, financially, marriage relationship, health problem, no? O baka mind, kanang attack. There are cases can only be overcome nga nagkinanglan og fasting. Amen ba? So, ayaw sa ligitanan. Not by might. Dili lang ang biology. Kinalan mo submit gid ta. Si Jesus Christ nag-expect sa taga Victory Chapel tulo ka butang, no? 3 things that Jesus Christ expects sa mga Christians. Ingon dito sa verse 2, when you do a charitable deed, giving na. Okay? Ingon sa verse 5, when you pray, that is prayer. Okay? Ingon sa verse 16, when you fast. Naay tulo ka buok, butang, nga gusto ni Christ nga i-perform sa Christian. Wa man na butang diri if you fast. So, optional o conditional kung if. Mong mayong kag when you fast, naga-expect gid si Christ nga mo fasting gyud ang Kristohanon. When you pray, meaning ang Kristohanon mo pray gyud. Now, i-observe na to ang positive ug negative. Ingon diri sa verse 2, negative, ayaw mo paghatag nga ipahibalo ninyo. Kumbaga, sayang imong paghatag. Meaning, ayaw paghatag nga hipokrito. But when you give, no? When you give charitable deeds, verse 3, okay, na instruction ng Ginoo, dapat, no, dili makabalo imong wala og tuo, anyway, expression of words lang man eh. Ang point diri is, your Father who sees in secret will reward you openly. Ang giving is secret, di ba? Giving is secret. Ang uban diri nakadawat og bonus, ang uban nakapunit og bulawan, ang uban nakabunal og Macau, no? Storya ra gud na, no? Pero makita nato nga way nakahibalo na ikaw lang. Wa mi kabalo sa inyong mga sweldo. That is secret. Kung mohatag ka, ingon ang Ginoo, since that is secret, your Father in heaven will give you in secret. So that is number 1, prayer, 3 things that God asks sa atong mga Kristiyano. Ikaduha, when you pray. So, practice na to diri sa church ang daily prayer. Wa ta naanad anang Wednesday nga midweek prayer, no? Naanad tag daily prayer. Negative, ingon diri, do not be like the hypocrites.
Ang gipasabot ni Christ diri mga Parisiyo, kay pakitang tao ang mga Parisiyo, no? Napoy mga modern Parisiyo ron, mo ampo lang pag naa ang pastor, pag wa ang pastor di mo ampo. Muna ingon ni Christ negatively, ayaw na buhata. Positively, ingon na po siya sa verse 6, but when you pray, okay? Naghatag pa sa instruction, ayaw pakita. Okay? Ang iyang point diri, ang mga Parisiyo gipadungog niya, adto mo dito sa inyong kwarto. Okay? This is not a corporate prayer, this is a personal prayer, no? So ingon siya diri na pod, your Father who is in secret. Ikaduhang secret sa Kristohanon, no, nga gusto sa Ginoo nga i-practice is prayer. And then lastly, ingon po diri si Christ, no? But when you fast, kung mag-fasting mo, ayaw po itong mag-fasting mo, papaluya-luya po ka. Kanang word yung countenance, meaning anang countenance, imong dagway. No? Nga kumusta ka? Okay. Pabati dyan kang nag-fasting ka, sayang. No? Useless. Ayaw na buhata. Kung pwede gani, di ka magpahalata. Baho pa lang daan si mong baba, halata na. Pasagdi siya nga maka-analyze. No? Ayaw daw mahimong hipokrito. No? Kay once mag-fasting ka, imong baba, ano ni mahog uniduro. No? Mo gina siya. Unya, imo pong tuyuon para ingnon nag-fasting ka. Punot braspod, no? Okay. So, ingon si Christ diri, you have your reward. Nadawat na nimo yung reward. Tanawon yung last part sa verse, no? Ako lang ning emphasize kay aron di makadawat ta sa reward. Verse 16, no? Kung magpakita daw ka sa tao nga imong dagway nga murag nagpasting jud ka, assuredly I say to you, they have their reward. Unsa man na nga reward? Ang imong gipangandoy nga reward di na nimo madawat kun dili mahingnon kag kuya, gini mo fasting brad. Uy, 3 days di ko kakaya ana ba? Inya mong kasing-kasing mubuto di mamurag lamig. Lami kay ni ingnon kuya, gini mo brad no. Ikaw ra may nakapasting og 3 days. Ako jud ko kaya na ba? Sa mga nagpasting lami kay nagfeeling mo na to imong reward. Wala na kay madawat nga reward. So klaro na ba? Ha? Sayang imong 3 days, ikaon pa na nimo dito sa mga inasal, no? So positively, when you fast, so ang expectation sa Ginoo nga kitang tanan mag-fasting gyud. Ngano man na? Because there are 3 main secret enemies. Naatay, nganong giingon ni Christ, buhaton nato ni sa secret, kay sa tinud-an nalay lang, napuday tay 3 main secret enemies. Number 1 is greed, kadalo. Ang kadalo, private na. Okay? Ikaduha is pride. Ang pride, private po na. Hindi na ko malimtan kanuna, ingon ni Pastor Frank, no? If you don't pray, it means you don't need God. That is pride. Kaya na ko ni. Labi na sa mga dagag kwarta, wa naga-pray kaayo. No? According ba sa statistics sa mga Kristiyano, kadaghan ng faithful ug active sa church, dili dato. No? Wa ko nangandoy, no? Gusto ko madato tang tanan. Pero ngano man, kay ang mga tao nga gipadato sa Ginoo nangawala man sa church. So mo na no nga if you don't pray, isa lang ang meaning, that is pride. Kaya na mo na. So pride, isa sa mga sekreto sa ato ang life. And ikatulo last, ang last private pud na, why na kay baluan na, no? Ang uban mag-asawa, nay asawa, pero gibatig uwag sa pikas balay. No? Gibatig uwag sa cellphone. So mo na makita nato no, that is last, that is private. So naitulo ka buok private enemy ang Christian. Greed kadalo, pride garbo, then kaulag. Mo na po tulo ka buok gi-require sa Ginoo nga buhaton po nato in secret. Give, pray and fasting. Okay? So napakita na nako sa inyo ano nga ang fasting is gi-require gyud sa Ginoo. Why? Kay naatay tinuod nga kaaway, naatay demonyo nga kaaway. Nakoy ipakita sa inyo nga sa ubang mga pastor nato sa mga churches, dili man first time experience, no? Pero nakoy video ipakita sa inyo ha. Okay. There are demons inside of us. Dili tanang sakit gikan sa demonyo, pero naay mga sakit inspired by demons, naay mga sakit man-made sickness, pero napoy mga sakit nga demon is behind. Okay? Tanawan ninyo ang nahitabo. Before ni nagfasting ko 2 ka adlaw. Personal. Kung nagpabalo sa kong pamilya, nagfasting ko 2 ka adlaw. 2 ko ka adlaw diri nagfasting nga ako ra isa. And that fasting because
naay tinuod nga enemy. Kinsang enemy? Demons. Wala ko ni adto dito kay ako gikuyaw, wala ko ni adto dito kay gwapo mawali. Ni adto ko dito kay naay demonyo dito. So, mo nang nagfasting ko kay dili na ko kaya nga akura. Si Pastor Kenneth nagfasting, every time mag-revival siya kay di niya kaya nga siya ra. Daghang tang mga pastor nga nag-revival nga why fasting? That is still pride. Basta mag-revival, mag-fasting gyud. Kaya nga naman, we are dealing with real demons. Tanawan ninyo ang result sa prayer, ha? Observe ninyo. Palihog kog play. Sa akong kanilo, walang sila'y kahog sa akong kanilo. Sa imong pangalan, pinapahawa na ko ang trabaho sa yawa, ang balabian, naghaso sa akong lawas. In Jesus' name, I declare healing. Amen. Utang ninyong kamot sa inyong lawas sa area sa masakit. Okay, strength sa itong kamot, mag-ampot na sila. Father, in Jesus' name, I take dominion, demonic forces. I rebuke the spirit of infirmities. Pahawak malapitan by the blood of Jesus. Kita ninyo? In Jesus' name. In the name of Jesus Christ. Okay, pwede na natin Ako i-stop. i-rebuke ang trabaho sa iyo. Okay, pag-ingog in Jesus' name, natumba siya. So meaning, ang iyang sakit is na ay demonic force behind. Fasting is real. No? Before may nagsimba, before ko nag-ampo, nangutana ko, dugay na daw gasakit ang iyang tiyan. Nya sige labad iyang ulo. Modo na iyang problem. So, unsa may imong sakit, sister? Gasakit iyang tiyan, nya sige labad iyang ulo. So, naay mga gisakitag tiyan diri kay ulcer way pamahaw. Ha? Napoy gisakitag tiyan diri kay naay demonyo. So, mapansin nyo, ingon nyo, I bind demonic forces. Di ba, nag-ingon ko, I bind demonic forces in hell. Akong gina-rebuke. Pag ingon ako in Jesus' name, natumba siya. Ang uban, wala. Kaya nga naman, naay mga cases nga naay mga sakit nga naay demonic involved. Ang result, no, mo na ni ang result. No? Kabalo mo, nag-outreach me, bunga man na sa mong outreach ito sa Daplin Karsada, nag-short na siya, murag majorate. No? Kuha ang tanig reflection ang fasting sa gira sa Israel. Okay? So, ang Israel, pansin niyo, gamay kayo, gipalibutan siya og mga kalaban. Tanaw niyo ang klase-klaseng lugar. Ako ipakita sa inyo kinsa yung mga kalaban, no? Egypt, Iran, Jordan, no? Unsa pa nang naa diha? Turkey, Pakistan, Lebanon, Syria, Libya, Saudi Arabia, naapay TPL, Palestinian Liberation, naay PLO organization, no? Dayon naapay Hamas. So, actually gitanaw na kong history from 1948 until now, grabe ang gira, why katapusan niya, perting gamaya sa Israel. Tanaw ha, kuhain ninyo connection sa atong spiritual battle. Okay. Ang persecution sa Israel, 1,000 years ago, sige na nag-continue. In fact, di na mahuman until the second coming of Christ. Ang Amalekites, constant na siya nakig-away sa Israel. Okay? Philistines, Egyptian, Midianites, Moabites, Amalekites, Ammonites, Babylonians, and the Assyrians, and the Persians. Grabe. No? Gitabangan gid nila ang Israel. Uha mo na luoy, ana. No? Perting gamaya sa Israel. Sa time pa ni David, si David, Israelites, si Goliath, Palestinian baya. So, wala pa si Jesus Christ. Grabe na ang ilang kalagot anang Israel. Unsay naa sa Israel? No? Kana atong balita ron, ultimatum lang na siya, highlights, pero beforehand, no? Anong naglagot gid sila sa Israel? Okay, Micah chapter 2, 5 verse 2. Okay. Giprophecy na daan, unsay naa sa Israel. Okay? Micah 5:2. But you, Bethlehem, though you are little among those thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel. Wala pa ang Israel, awa pa si Jesus Christ, ang yawa kabalo na. Naminaw ba ta?
ang Yahwa kabalo na nga naay mugawas sa Israel. Kinsa ang mugawas sa Israel? Want to be ruler in Israel. So meaning, physical o spiritual na nay constant battle. No? Ilahan ang murabag, bungkagon tana kay aron dili mugawas ang Misaya nga gipredict nga mupildi nato. So, sa una pang panahon, lugay na kaayo, giinitan na nilang Israel. Okay? So, prophecy man na, no? Because the devil and his demons try to stop God's plan. So makita nato, no, nga ang Israel gamay kaayo pero ginatabangan na nila, it's because naanay prophecy the one to be the ruler in Israel. And finally, wa gid nila napugngan ni gawas gyud siya si Jesus Christ. Okay? Paggawas si Jesus Christ, unsay nahitabo? Another attack. Okay? So makita nato di ano nga Herod, when he saw that he was deceived, no, insa nananghid tong three kings dito, tulo ka wise men ni ani midri kay ipanganak ang hari. Ingon si Herod, oy napaday hari labaw nako, no? So atong makita, no, nga nagplano si Herod nga kung balik ning hari patyon niya, pero giingnan man sa anghel ang wise men, wa na sila ning balik. So pagkabalita ni Herod, unsay nahitabo? Nag-announce si Herod, no, ingon siya, send forth, put to death all the male children who were in Bethlehem, in all its districts, from 2 years old under. So imagine, gamayng barangay, niya gipamatay tanang bata. Ang murder, ang massacre, way labot karon, uso na nadaan sa Israel. Pero tinang hinilakay dito, no? Ingo dito actually gi-connect man siya sa Old Testament nga prophecy. Rachel weeping for her children kay si Jacob man ang Israel, no? Iyang asawa si Rachel. So grabing hilak. Imagine niyo tanang bata diri suruyon sa mga sundalo niya pamatyon. Massacre na. So ang Israel nagantos na daan ana. Okay, ngano man na? Paspas ta gamay. It's because naanay spiritual battle daan. Kay gusto na daan sa yawa, pugnan ang plano sa Dios. Mauna nga nung naay mga pagbabag. Ingon sa Matthew chapter 4, no, gitintal ni Satanas si Jesus Christ, ingon siya, kung muduko ka, no, if you will fall down and worship me, Satanas nagingon na ni ha, muna ang offer ni Satanas. All the kingdoms of the world and their glory, I will give it to you. Meaning, kisa naghari sa kalibutan, si Satanas. So, nagitay unseen force, nagalihok, nga wa nato nakita. Naging battle daan. So, spiritually o physically, naging battle daan. So, karong conference, ay unseen force, nga wa ninyo nakita. And we need fasting. Dili ni pahawray, dili ni pabraytay, dili ni pakuyaway, na ay panghitabo nga wa nimo nakita. Lastly, no, ingon si Paul, Ephesians chapter 6, put on the whole armor of God, be strong in the Lord, nga naman na, because ang atong pagkigaway, dili unod ug dugo, but against principalities. Unsa man ang principalities? That is the spirit world, no? So wa nimo nakita, power in the air, against powers, against rulers and darkness, and of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. So, ang Christianity is spiritual battle. Okay? Last verse na to is Daniel chapter 10, no? Si Daniel nag-ampo. Katong principalities dito ganina sa Ephesians chapter 6, mao ni ang connection. Ingon diri sa Daniel chapter 10, nag-ampo si Daniel, pero sa iyang pag-ampo 21 days. Ganina atong gipakita ang history, no? Nga si Daniel nag-ampo 21 days. During sa 21 days dito sa kalangitan naay pakig-away. Ingon dito, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. Naibugno dito kay nga naman, no, si Gabriel, no, mo deliver sa message, dadun niya ang message Daniel ngadto sa trono sa Ginoo, gipugnan siya para dili matubag iyang mga pag-ampo. So nagi constant battle. Pero niabot si Michael, one of the chief princes, came to help me. Muna Daniel, niyanhi ko para ipahibalo sa imuha, nalangay lang mi. So church, no, sa atong pagtapos,
Ang war sa Israel is a picture of physical battle, opposition sa trabaho sa yawa para ang plano sa Ginoo pugnan. Ang atong conference na spiritual battle na opposition ang yawa, daghan siya pugnan para ang success sa atong mga bagong activity pugnan. That is why kitang tanan na mga plano ang Ginoo sa tua. Ang uban sa tua, no, nalista na nga padatuon sa Ginoo, no? Ang uban diri nalista, ang uban wa pa malista kay wa gahatag. Ang point ato diri, nakalista na ang mga taong i-promote sa Ginoo, pero sometimes we have to fight for the promise. We have to fight through prayer. Why? Because there is a real war happening sa wa nato nakita kani. Palakpakan nato tumbuhi nga Dios.